Kaya pala sinasayang lang ng Lakers si Luka, ayaw na ni Doncic? Mga kapatid, aminin na natin, may problema sa Los Angeles. 1 taon na ang nakalipas mula nang gawin ang isa sa mga pinaka-shocking na trade sa kasaysayan ng liga. Ipinagpalit ng Dallas Mavericks ang kanilang franchise cornerstone na si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Sa panahong iyon, ang buong mundo ng basketball ay tumili sa tuwa para sa Lakers. Paano nila nagawa yon? Championship na agad? Pero makalipas ang 1 taon, ang tanong ay nagbago na, ano ang nangyayari sa Lakers at bakit tila nasasayang ang prime years ng isang generational talent? Ang Lakers ay hindi pa rin nakakagawa ng tamang sistema sa paligid ni Luka Doncic. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit on. Kakulangan sa shooters. Walang espasyo si Luka sa kanyang panahon sa Dallas. Umunlad si Luka sa tabi ng mga shooters. Sina Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, at kahit si Jalen Brunson ay nagbigay sa kanya ng espasyo upang gumalaw. Sa Lakers, angkop ba ang kanyang mga kasama? Bagamat magaling si Austin Reeves, hindi pa rin sapat ang kanyang shooting upang takutin ang depensa. Si LeBron James ay 41 taong gulang na at hindi na ganun kabilis. Ang ibang role players tulad ni Jared Vanderbilt at Gabe Vincent ay hindi rin naman kilala bilang mga 3-point snipers. Ang resulta, dinodoblehan ng depensa si Luka sa bawat galaw at ang kanyang mga kasama ay hindi makapagpanalo ng kanilang mga tira. Hindi ito rocket science. Kapag walang shooters sa paligid mo, nahihirapan ka to do. Depensa, si Luka ay hindi Superman, pero kailangan niya ng tulong. Alam nating lahat na hindi si Luka Doncic ang pinakamahusay na defender sa liga. Sa katunayan, siya ay madalas na hunted, hinahabol, ng mga kalaban sa pick and roll. Ngunit sa halip na protektahan siya ng kanyang mga kasama, tila mas lalo siyang na-e-expose ng depensa ng Lakers. Ang backcourt ng LA ay binubuo ng mga manlalarong alinman sa matatanda na o hindi kayang makipagsabayan sa athleticism ng mga batang koponan tulad ng Oklahoma City Thunder. Ang Thunder ay nag-average ng 115 puntos sa isang laro laban sa Lakers ngayong season, at isa sa mga dahilan ay ang kawalan ng depensa sa perimeter. Si Luka ay madalas na napipilitang mag-foul o sumuko na lamang sa kanyang bantay. Isang senaryo na hindi natin nakita noong siya ay nasa Dallas pa 3. Chemistry issue. Si LeBron at Luka ay parehong ball dominant. Isa ito sa mga bagay na hindi masyadong pinag-uusapan ng mga tagahanga, ngunit totoo ito. Hindi perpekto ang fit nina LeBron James at Luka Doncic. Pareho silang mga manlalaro na nagnanais na hawakan ang bola. Pareho silang mahusay na playmaker. Ngunit sa NBA, ang pagkakaroon ng dalawang ball-dominant na manlalaro sa iisang court ay nangangailangan ng sakripisyo. Sa ngayon, tila hindi pa nahanap ng Lakers ang tamang balansi. Sa ilang mga laro, si LeBron ang kumukontrol sa opensa. Sa iba naman si Luka. Ang resulta, hindi pantay ang daloy ng opensa at ang mga role players ay hindi makahanap ng kanilang rhythm. Ang front office. Gumagawa ba ng tamang hakbang si Rob Pelinka? Matapos ang playoff exit ng Lakers ngayong season, sweep sila ng Thunder sa Western Conference Semifinals. Marami ang nagtatanong, ano ang plano ng Lakers para sa hinaharap? Si Luka Doncic ay pumirma ng extension, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay mananatili sa LA kung patuloy na mabibigo ang koponan. May player option siya sa 2027-28 at kung hindi makita ng kanyang kampo ang direksyon ng prangkisa, maaari siyang humingi ng trade. Ang mga balita ay nagsasabi na ang Lakers ay naghahanap ng athletic wings at lob threats upang paligiran si Luka. Ngunit sa ngayon, wala pa ring konkretong aksyon. Ang off-season na ito ay magiging critical para kay Pelinka. Kung hindi siya kikilos, ang Luka era sa Los Angeles ay maaaring maging isa sa mga pinakamalaking what-if sa kasaysayan ng NBA. Ang bottom line, hindi pwedeng umasa na lang sa pangalan ng Lakers ay may kasaysayan ng pag-asa sa mga superstars upang buhatin sila. Nagtrabaho iyon para kay Kobe Bryant at Shaquille O'Neal. Nagtrabaho iyon para kay LeBron James at Anthony Davis noong 2020. Ngunit ang NBA ngayon ay iba. Nasa mga koponan tulad ng Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs ay nagtataglay ng mga batang, gutom at mahusay na pagkakabuo ng roster.
Hindi na sapat ang isang superstar lamang. Kailangan ng sistema, kailangan ng shooters, at kailangan ng depensa. Kung hindi kikilos ang Lakers ngayong off-season, ang tanong ay hindi na kailan sila magcha-champion, kundi kailan magsasawa si Luka at hihilingin na siyang i-trade. Ano sa tingin mo? Kasalanan ba ng Lakers ang pag-aksaya kay Luka? O dapat siyang mag-adjust sa kanyang bagong koponan? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.